Okay, magandang araw, panibagong vlogs, panibagong update na naman ang gagawin natin ngayon. And by the way guys, no, if nagtataka kayo bakit nakahiga akong naglo-vlog, kasi po hindi ako makatayo, no? Kasi may boils ako, no? Kung sa Bisaya pa, matagtiki. Meron po akong boils o matagtiki sa likod ng paa ko, no? So ang hirap yung mag-vlog ako sa PC tapos nakaupo ako kasi talaga ang sobrang sakit po, no? Ang aking paa. Ay, hindi ko maano talaga. Hindi ako makatiis na umupo, no? Ang pwede ko lang gawin is umupo, tumayo at saka humiga, no? So ito, na-realize ko na pwede pa lang mag-update ako sa inyo na nakahiga, no? Kasi meron naman akong mga nakikitang mga updates na mga balita na dapat nating pag-usapan, no? Kasi ito yung una nating pag-usapan, no? Itong lumalabas po sa MRS survey, okay? Marami po ang nagsasabi na wala na talaga, no? Ang alyansa ng Bagoong Pilipinas ay talagang isinusuka na sa mamamayang Pilipino. Kasi dito po sa 2025 Senatorial Preferences MRS Survey, ito ay kinandak po na April 1 to April 20, 2025. So kung makikita nyo dito, no, ang nangunguna po dito sa Senatorial Survey ay number 1 si Bongo, number 2 si Senator Bato de la Rosa, number 3 si Pastor Apollo Kibuloy, number 4 si Rodante Marcoleta, number 5 si Jimmy Bondoc, no? Number 6 si Philip Salvador, number 7 si Richard Mata, number 8 si JV Hinlo, number 9 si Raul Lambino, number 10 si Vic Rodriguez. So kung mapapansin nyo, ito yung Duterte Sila yung pumapasok na ngayon sa survey. Meaning to say, ito na yung Duterte effect. Kasi lagi pong sinasabi from Vice President Sara Duterte to Paulo Duterte na galing po itong mensahe na ito kay Tatay Digong na vote straight kay Tatay Digong. At that time, di ba? April 1 to April 20. So nag-e-effect na siya sa mamamayang Pilipino, no? At ang number 11 dito is si Camille Villar. I think pumapasok si Camille dito. It's because sa pag-i-endorso po ni Vice President Sara Duterte. Tapos si Gringo Hunasan rin nakapasok sa number 12, okay? So ayun po, this is para sa akin, this is a good news to all of the Filipino people, no, na nakapasok lahat po ang mga bet ng mga Duterte. Hindi man ini-endorso ni Tatay Digong itong si Camille Villar, pero in-endorso po ito ni Vice President Inday Sara Duterte. At ito po ay makakatulong po sa future kung meron mang hearing sa impeachment laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Okay? We cannot question the decision of Vice President Inday Sara Duterte because kung sasabihin mo na bakit inendorso niya itong si Camille at itong si VP Sara na si Camille at itong si Amy Marcos inendorso ni VP Sara na hindi man ito inendorso ng kanyang tatay. 'Di ba? Meron tayong mga ganyang mga argumento at marami namang nagdidebate. Di syempre, sa kalagayan po ngayon ni VP Sara, siya ang nakakaalam kung ano ang mas nakakabuti sa kanya. Kasi po, kung makakatulong po itong si Camille Villar at itong si Amy Marcos sa kanyang paparating na impeachment hearing, edi why not, 'di ba? Pero ang sa akin lang, vote straight muna tayo sa Duterte. Kasi kung ako, wala pa akong dalawa ha, wala pa akong number 11 at number 12.
Okay? Kasi marami pang pwedeng mga mangyayari eh. So for now, what is sure about sa 10 na 10 na ilalagay ko sa balota ko is yung Duterte talaga. Okay? Kasi kung saan naman doon ako sa instruction po ni former President Duterte natin. Kasi ito lang ang lagi kong iniisip patungkol diyan. Hindi tayo nakinig ni former President Duterte nung sinabi niya na si Bongbong Marcos ay weak leader, may bagahe, gumagamit. Hindi tayo nakikinig sa kanya. Still, binoto natin si Bongbong Marcos, di ba? Ngayon naman, this time, ibigay na natin kay Tatay Digong. Nakulong na siya, di ba? So, I will give all of this sa desisyon ni Tatay Digong. Hindi ko napapalampasin ito. Kung ano ang sisasabihin ni Tatay Digong ngayon, this time, susundin ko. Kasi lahat ng mga sinabi ni former President Duterte sa 2022, no, na binabaliwala natin, ngayon lang nag-e-epekto na parang sasabihin natin na tama talaga si Tatay Digong. So ngayon, for now, Duterte ako. Okay? Maraming nagsasabi, oy Don Mar, si Kirubin at itong si Hunasan ay ipinaabot ito na mensahe through Paulo Duterte na ito yung dalawa niyang di ba? Meron akong argumento diyan sa next na pag-uusapan natin, ha. Pero bago natin 'yan pag-uusapan, guys, no, yung patungkol na yan kay Kirubin, no, especially itong si Kirubin. Bago natin pag-uusapan yan, i-like muna at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Like and share, ha. Already, 1, 2, 3, go. Okay, naka-like and share na ba? Importante mag-like and share, ha. And so, kung bago ka pa lang dito sa Don Mar TV, no, dito sa aking channel, mag-subscribe ka na para lagi kayong updated sa ating mga balita na kagaya nito. And at the same time, yung cellphone ninyo, ma-notify yan kung merong breaking news, may bago tayong uploads, o kung nagla-live itong channel na ito, ma-notify kayo, okay? So, mahalaga po na mag-subscribe kayo dito sa Don Mar TV. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Okay, ayan. Patungkol dyan kay JV, patungkol dyan sa usapin kay Kirubin at Gringo Hunasan na ito raw di umano ang bagong inendorso ni Tatay Digong through Paulo Duterte. Usap-usapan ngayon itong si Kirubin, no? Kung dapat ba nating sundin yung sinabi ni Tatay Digong na ito yung bagong inendorso niya. Si Gringo Hunasan walang problema. Pero marami sa ating mga Duterte supporters, meron silang problema dito kay Kirubin, no, na inendorso ni Tatay Digong. Kasi meron siyang mga old pictures na kasama niya ang mga Makabayan Black. Ito pinakita ko sa inyo, di ba? Lakihan ko para mabasa nyo. Ayan. Old picture yan ni Kirubin. Ito ay posted by Teddy Casino. Isa ring Makabayan Black itong si Teddy Casino, na sabi niya dito sa kanyang caption, attended this morning's Mass for Good Governance and Integral Human Development at EDSA Shrine. Lagi akong nandito eh. Yung kami mag-coffee kami ni VML TV doon sa harap ng EDSA Shrine, may Starbucks doon. Doon kami sa Starbucks eh. Presided by His Eminence Jose F. Cardinal Advincola Jr., Archbishop of Manila. Candidates present were Franz Castro, Luc Espiritu, Ariel Kirubin. Ito yun si Ariel Kirubin and myself. So si Teddy Casino po ang nag-post dito na kasama nila si Kirubin. Marami po ang mga nagdududa rito na kapag makapasok itong si Kirubin sa Senado,
ito ba ay tutulong kay VP Sara sa in case kung mayroong impeachment hearing, di ba? Oh. Yan ang malaking tanong ngayon. Kasi po, alam naman natin na itong Makabayan Block na ito, itong sina Franz Castro, Teddy Casino, nandyan pa yun, kalimutan ko yung nasa tabi ni Kirubin. Sino ba yun? Nakalimutan ko ito eh. Si Luke Espiritu pala. O yan, si Luke Espiritu. Mga haters yan ni Duterte, di ba? Mga haters yan lahat ni former President Duterte. Ngayon, is this kung ano bang ibig sabihin dito na sumama itong si Kirubin dito sa grupo na ito? What does this mean? Ito bang si Kirubin ay sang-ayon sa mga advokasya ng Makabayan Block? 'Di ba? What made former President Duterte na i-endorso si Kirubin? Yan ang aking yan ang aking mga tanong. Bakit nagawa ni Tatay Digong na i-endorso itong si Kirubin? Tapos hindi ko lang alam if this is an old or the recent picture, no? Pero ang tanong ko dito, itong si Kirubin, sinusuportahan niya ba ang mga advokasya ng Makabayan Block? Sinuportahan ba ni Kirubin ang mga pambabatikos ng Makabayan Block sa mga Duterte? Yan ang malaking tanong ngayon. Maraming nagdidebate. Sabi ng iba, talaga kung anong sasabihin ni Tatay Digong, kung sabi ni Tatay Digong na ito yung pahabol niya, si Gringo Honasan at itong si Kirubin, ay gagawin natin. Pero alam nyo naman, ng mga DDS ay hindi yan basta-basta na buboto. Sabi nga ni Tatay Digong, no, kahit inendorso pa yan sa akin, alamin nyo muna kung ano yung nagawa ng tao. Isa side ko naman, kahit inendorso itong si Kirubin ni Tatay Digong, i-research ko muna ito, ang pagkatao niya. I-research ko muna kung ano yung kanyang plataforma. I-research ko muna kung ano ang advokasya ng tao. Okay? Kasi kung itong taong na to, kahit susuporta siya kay Tatay Digong, tapos susuporta rin siya sa Makabayan Block, parang medyo ganun tayo dyan, no? Ayaw natin yan. Diba? So, for now, I am still observing Gringo Honasan and Kirubin. Okay? Yun ang sa akin. Nag-o-observe muna ako. Hindi muna ako nagsalita ng patapos na, iboto ko na talaga ito. I am very curious kung bakit na-endorso ito ni Tatay Digong. As of now, yun ang aking Curious po tayo. Okay? So, ayan na, pinakita natin kanina yung nakapasok na 12, no, sa bagong survey. Tapos, itong si Kirubin, pinag-usapan natin. So, move tayo sa next natin. Ito yung nakakatawa na mga politicians. Itong si lakihan ko muna. Yan. Binalita ito ng politiko, 'di ba? Siyempre, itong si Tito Soto at itong si Abalos, kung ano ang galaw ng administrasyong Marcos, hindi siyempre dahil sila, no? Dahil alyansa sila, hindi siyempre normal na talaga yan na susuporta sila, 'di ba? Nagtrending po ang pahabol na galaw ni Bongbong Marcos na 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas. 'Di ba?
So, marami po ang mga nang babatikos dito sa 20 pesos per kilo na bigas, especially na sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte na itong 20 pesos per kilo na bigas na ito, it's not a good quality. E di syempre si VP Sara magsasabi yan ng totoo eh. Sabi ni VP Sara, nakakahiya po na i-advertise natin na 20 pesos per kilo pero mga lamaw raw ito. No? Yan ang exact word ni VP Sara, lamaw. You know what is lamaw? Yung mga madudumi na bigas. Okay? So yan ba ang ipapakain ng mamamayang Pilipino? Yan ang tanong ngayon. Kasi kung yan ang ibig sabihin ng administrasyon, kasi merong mga NFA na sobra ng dumi. So, insulto po ito sa taong bayan. Kaya nga sabi ni VP Sara, ganyan na ba ang pagtingin nila sa mamamayang Pilipino? Kasi pagkain ito ng hayop eh. Tinuturing na ba tayo nila na hayop? Kasi kung ganon, na ang pakulo nila, na ang gimmick nila, na 20 pesos per kilo na bigas, sa Visayas only, nakapagtataka yan. Baka ito ay para lamang makakuha sila ng votes dito sa Visayas. Diba? Kasi sa Mindanao, wala na silang magagawa doon eh. Maka Duterte na doon eh. Hindi nila makokontrol doon, pati mga governors doon. Sa Visayas, kontrolado pa nila yung mga governors. Kaya nga, nagpapatawag sila ng meeting. Kaya nga, itong pagbili raw ng 20 pesos per kilo na bigas, subsidized ito. Ano bang ibig sabihin ng subsidized? Yung binibili raw, ito yung pangalawang sinabi nila na ang binibili raw na to, galing ito kay Franz Castro ang binibili raw ang bibilhin raw natin na 20 pesos per kilo na ipinagmayabang nila ay talagang 35 yan. No? 35 pesos. Pero kapag bibilhin natin, 20 na lang. Kasi ang subsidy niyan, kung magkano yung the original price, ang gobyerno na ang magbayad dyan. So meaning to say, pera at budget pa rin ng gobyerno. Na ang sabi pa nila, ang budget nila dito is 5 billion pesos in subsidy para lang maging 20 pesos per kilo ang bigas. Ito lang ang masasabi ko dyan. Ginawa pa rin ninyo na legal ang vote buying. Diba? Kung laliman nyo ang isip ninyo, diba? Mali ang vote buying. Yung mamimigay ka ng pera sa tao, 'di ba? Para lang manalo ka sa eleksyon. Ganoon pa rin dito eh. Kung ang taong bayan bibili ng 20 pesos per kilo na bigas, tapos dadagdagan yan ng mga another 20 pesos ng gobyerno, para mo na ring binili ang tao ng 20 pesos sa kada kilo. You get my point? Kasi, nakapagtataka, bakit Visayas lang? Bakit hindi ba gutom ang Mindanao? Bakit hindi ba gutom ang tawag dito? Luzon? At bakit ang nakapagtataka ang timing? Dahil eleksyon, gagawin yung 20 pesos per kilo? Kasi alam nila na napahiya na sila sa promise ni Bongbong Marcos na 20 pesos per kilo. Alam na nila yan eh. Ngayon, gusto nilang baguhin ang naratibo na ito kasi they badly need votes. Sirang-sira na sila eh. Ngayon, itong si Tito Soto, former Senate President Vicente Soto III defended Marcos administration's
20 pesos rice initiative in Visayas amid questions about the timing of its launch. Dito mo talaga masasabi na dapat hindi talaga iboto itong si Tito Sotto eh. 'Di ba? Alam niyang alam ko deep inside me this is my own opinion alam kong itong si Tito Sotto na this is a political move sa ginawa nila dito sa Visayas. Itong ginawa ni Bongbong Marcos. Dinefend niya. So, halata na wala talaga itong si Tito Sotto. Halata na he is not for the Filipino people. He is for Bongbong Marcos. Wala na, nahawa na siya kay Bongbong Marcos. Dahil nakipag-alyansya siya kay Bongbong Marcos, pati ugali niya, binago niya para kay Bongbong Marcos. 'Di ba? Can't please everyone. Sabi ni Tito Sotto, can't please everyone. Sotto, Abalos, itong si Sotto at si Abalos defended 20 rice rollout from Sara Duterte's shade. Okay. Alam mo, Tito Sotto at ikaw, Abalos, ang gimmick nyong dalawa ay dinefend nyo si Bongbong Marcos dahil sa tingin nyo maganda ang kanyang gagawin na 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas. 'Di ba? Okay. Ito yung hamon ko sa inyo. Sabi ni VOVPH, at ito rin ang aking hamon sa inyo, Tito Sotto at Abalos. Sampulan mo nga si VP Sara, kainin nyo ang tag 20 pesos na bigas ng NFA. Yung lumang stocks hindi yung bagong ani. Okay nga? Sige nga. Kayong dalawa, kayo yung nagmamayabang na maganda yung ginawa ni Bongbong Marcos. Ikaw, Tito Sotto at Abalos. Sige nga, sampulan nyo kami, mag-video kayo, kumain kayo ng NFA rice na tag 20 pesos. Yung lumang stocks. Tingnan natin. Kasi alam ko sa inyo, mga arte kayo Tapos magmamayabang kayo. Kung tunay kayong nagsiservisyo ng taong bayan, ano ba ang point ko dito? Let's give the Filipino na deserve na quality of bigas. Pobre na nga tayo ang Pilipinas. Mahirap na nga tayo. Tinuturing pa nating mahirap ang ating mga kababayan na pakakainin nyo ng NFA rice. Hindi ko minamaliit ang NFA rice. O talagang makakain naman yan. Pero kung kayo po, kung may pagmamahal kayo sa taong bayan, hindi kayo papayag na hanggang NFA rice lang ang kakainin nila. Bilang isang public servant, kung ano yung ipinakain nyo sa taong bayan nyo, ganyan lang, dyan lang kayo, yan lang ang kaya ninyo. Kasi kung panahon pa ito ni former President Duterte, hindi papayag si Tatay Digong yan, nakakain lang ng ano yung maaabot lang. Sabi pa nga ni former President Duterte, ayaw niya yung mga bidding-bidding na yan 'Di ba? Ganyan naman yung nakaugalian na ng gobyerno na kung ano yung mura, yun ang bibilhin dahil nga sa bidding. At the end of the day, yung bidding na yan, corruption pa rin yan. Kasi may pinipili na sila, di ba? Scripted nga So, what do I mean by that? Dapat, yung ginagawa ng gobyerno, instead na yung bidding na yan, kunin natin ang ano yung pinaka the best na para sa mamamayang Pilipino. Because we deserve the best quality. Kasi kung ikaw ay may malasakit na bilang public servant, hindi mo kakayanin tingnan ang taong bayan na kumakain ng low quality na pagkain. Di ba? Kayo raw. Kayo, syempre kayong mga
government official, mga mamayayaman naman kayo, what will you feel ang inyong mga anak, ang inyong mga pamilya, kumakain ng marurumi na mga pagkain? O yung mga, sabi nga ni Pipisari, pagkain ng hayop yan eh. Sige, kayo raw ang kumakain dyan. Anong mafe-feel ninyo? Siguro, sa inyo, okay lang sa inyo na makita ninyo yung mga taong bayan na kumakain ng ganyan kasi mahirap sila. Pero what if yung pamilya nyo? Kaya nyo bang tingnan ang inyong mga anak, inyong mga pamilya na kumakain ng ganyan? Oh. Siguro iiyak kayo sa awa. So ganun, i-treat nyo yung taong bayan na parang kamag-anak nyo. Hindi maganda tingnan po. At maraming mga kababayan natin ngayon, ganyan po ang mga kinakain dahil kapos sila sa budget, dahil kapos sila sa pera. Now, if you really love the Filipino people, make something or do something that the Filipino deserves a high quality na mga pagkain. Especially na itong bigas na ito. Okay? So, itong vlog na ito, no? Ang conclusion ko dito, ipinakita ko lang sa inyo bakit hindi natin iboto itong mga klaseng tao nito, itong si Abalos at itong si Tito Soto. Oh, freedom of expression. Wala akong problema sa iyo, Tito Soto, na artista ka, nasa Itbulaga ka, 'di ba? Wala akong problema sa iyo. Idol kita bilang artista, pero bilang isang senador o public servant, hindi po maganda. Alam mong merong pamumulitika involved dito sa 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas, kayo Abalos. It only shows na sunod-sunuran lang kayo sa amo niyong presidente. Okay? So, yun lang po ha. Libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin, at usap-usap tayo sa comment section. Okay? Paki-like at saka paki-share itong video na ito ha, para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na kayo, okay? And by the way, meron tayong pangalawang channel guys, Donmar TV, Balitang Totoo. I-subscribe nyo rin yun kasi ang daming videos natin doon na hindi natin in-upload dito. Hindi nyo makikita dito yan. Donmar TV, Balitang Totoo. Okay? Maraming salamat sa inyo mga viewers na Donmar TV. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.